purihin ng Panginoon at sa oras pong ito ay tayo po ay magsimula na. At pero meron po pala akong announcement, makalimutan. This coming Friday, February 23, ito na po yung flight ng inyo pong pastor papunta pong Japan. At ang flight po namin ay 10 a.m. Siguro po madaling araw pa lang gagayak na po kami. Kasama ko po si Engineer Jason at si Pastor Mel Cruz, kami pong tatlo. Ito pong aming pagpunta ng Japan for 5 days ay sama niyo po sa prayer. Ito po ay mission. At yung pong pagdating po namin sa Japan siguro mga alas 3 ng hapon or 2, kundi po ma-delay yung flight namin. 10 a.m. po kasi flight namin. 4.5 lang naman po ang travel time from Terminal 3 to Narita. Sa Narita po kami bababa. Siguro po mga 3. Pagbaba po namin ng afternoon ng Japan, siguro po kakain lang. Meron pong kapatiran. Meron pong kapatiran na susundo sa amin. Taga Bulacan din po siya. At sa kanya kami tutuloy. Sa din magtuturo sa amin. At kagad po, yung gabi po na yon ay kagad gawain po kagad. Yung pong 5 araw po namin doon ay nakabook na po lahat. Ay 2 po yung aming tutuluyan. May mga gawain kami sa gabi at ituturo niya kami sa umaga. Tapos po yung papatak na linggo ay meron na rin po akong na-schedule na rin po tayo na isang church po sa Saitama, Japan. Tayo po ang magiging guest speaker doon po sa Saitama, Japan ng mga OFW na ating po makababayan sa Japan. Kaya po yung pong 5 days po namin, ito po talaga ay misyon. At salamat sa Panginoon, sama niyo po sa prayer na ang inyong pong pastor ay patuloy na magamit ng Diyos to empower, to restoration, to revival, para po yung ating po mga kababayan ng OFW sa bansang Japan ay patuloy po na talagang maranasan po nila ang kapangyarihan at galaw ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Tama niyo po ang sa panalangin, kaming tatlo, ang inyong lingkod, sapagkat salamat sapagkat personal po tayo makapagdadala ng salita ng Diyos sa bansang Japan. Kaya po, doon po sa ating mga subscribers sa Japan ay pong ina-announce na kung gusto nyo pong tayo po magkita-kita sa bansang Japan this coming February 23 up to February 28 po, nandyan po tayo sa bansang Japan, dyan po sa Chiba at Saitama. Dyan po yung ating po mga pupuntahan na lugar at I hope kung malapit lang po kayo dyan, mga taga-subaybay po natin sa ating programa. Kung kayo po ay malapit lang dyan, tayo po ay magkita-kita at makadalo po kayo dyan po sa ating mga gawain, dyan po sa Chiba at Saitama. Kaya po, salamat sa Panginoon at nawa ang Panginoon po ang patuloy na pumatnubay sa atin at gumabay sa araw na iyan sa 5 days mission po natin sa bansang Japan at ating pong palakpakan ng Panginoon sa ating pong buhay. Praise God! Magamit po tayo ng Diyos. And then, announce ko na rin po this coming March 4 and 5, Monday and Tuesday po yan, ay nakaset na po yung ating pong 2 days seminar dito from 8 a.m. to 6 p.m. Maghapon po yun, 2 days, March 4 and 5. At ang mga pastor po at asawa ang dadalo at okay na po, halos 80% ng mga pastors sa San Ildefonso. Kasi po tayo ay active ngayon po, na active po tayo member ng San Ildefonso Pastor Association. At nung last meeting po namin ay doon ginanap po sa malapit doon at ibebe sa church doon sa inyo. Sa may bakbakan, kila Pastor Rolly. Doon po ginanap ang meeting po ng San Ildefonso Pastors, nakadalo po tayo doon at doon ko po inilatag yung 2 days seminar na ang speaker po ay si Pastor David Fart from Korean. Kaya salamat sa Diyos at tayo po yung napili, ginamit po si Paring Mel sa lalawigan ng Bulacan. Ito pong church na maliit ay kumbaga po ay napili, niloob ng Lord na mayroong isang lingkod ng Diyos from Korean pastors ay talagang makapagturo sa mga lingkod ng Diyos. At kung kayo po ay
gusto nyo pong dumalo ay pumunta po kayo dito March 4 and March 5. Maghapon po yon, 2 days para po tayo po ay meron naman pong translator. Doon kakamali, meron po magta-translate na Pilipina. Tatagalogin po niya from Korean language, itatagalog po niya. Yung pong, kaya po maganda po, meron po magta-translate po na Tagalog. Okay? Kaya kasi po hindi ko na po ito ma-announce next week kasi po nasa Japan po ako. Kaya po ina-announce ko na po ngayon itong gawain ito, seminar na 2 days this coming March 4 and March 5. Monday, Tuesday po yon. At kayo po akin po inanyayahan kapag po kayo po ay libre, kayo po ay dumalo dito kahit po yung for pastors, pero dahil kayo po ay akin po mga kapatid, mga anak sa pananampalataya ay mas kayo po ang priority ko. Mas gusto ko po makadalo kayo. Limited lang po ito, halos 40 to 50 person, pero kahit sumobra ay walang problema. Kaya po, I hope na kung kayo po ay libre sa petsa po na yon, kayo po ay makadalo para maranasan po natin na makapakinig sa isang lingkod ng Diyos from Korean pastors. Kaya salamat sa Panginoon at naniniwala ako na itong seminar na ito ay magdudulot ng impact sa church na ito. At tingnan po natin yung galaw ng Diyos. Hindi ko po ito hinahanap, ay inoffer lang po sa atin. Kaya hindi ko po ito hinahanap, hindi po ako nagpipresenta na sila po mag-seminar dito kasi po talagang umiikot sila sa 82 provinces ng ating bansa yearly. Pero salamat at tayo po yung napili ni loob ng Diyos na makapag-conduct po sila ng 2-day seminar sa ating pong church. Kayo po ba excited mga kapatid? Salamat sa alam ko po, umpisa na po yan na ang Diyos po'y gagalaw at kikilos sa ating pong ministeryo. At ako'y naniniwala na ang Diyos po ang patuloy na gagalaw at kikilos sa ating pong denomination. Okay? Salamat sa Diyos at sa oras pong ito ay tayo po ay umpisa na po sa message ng Panginoon. Handa na po ba kayo makinig mga kapatid? Okay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay aking pong pinamagatan, the most powerful force in the world. Dahil nasa month of February po tayo, alam niyo naman yung month of February, majority ng mga tao ay pinagdiriwang yung araw ng mga puso at araw ng mga pag-ibig. Actually po ay sa atin po hindi lang po dapat February ipinagdiriwang yan sapagkat dapat po tayo ay atin po talagang laging inaalala yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that should whoever believeth in Him that not perish but have eternal life. Ang tunay na nagpadama ng matinding pag-ibig ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos Ama. At ang bawat isang mananalig at sasampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak sa impyerno bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ating po talagang laging dapat isineselebrate. Hindi lang po pagbuwan ng February. Okay. Ang pinakamakapangyarihang puwersa na ating pong pwedeng maranasan sa daigdig na ito pong aking ituturo ngayon sa inyo. Makikita po natin ang bawat mayayamang bansa, ang bawat very powerful country ay talagang nag-iimbento, nag-i-invest ng napakalaking mga halaga, $billion, para sila ay maka-discover, maka-imbento ng mga nuclear bomb, mga sophisticated war weapon para maipaglaban nila ang kanilang bansa laban sa kapwa bansa pagdating ng panahon. Sapagkat sa huling panahon talagang lalaganap ang kaguluhan, ang digmaan, ang labanan, digmaan sa kapwa bansa. Pero makikita po natin, hindi ito ang pinakamakapangyarihang sandata o weapon na makagagapi sa kaaway. Ito po ngayong ituturo ko po sa inyo ang pinakamakapangyarihang puwersa, the most powerful force in the universe, in the whole world. Ito pong ating pag-aaralan. Kaya po,
Mga kapatid, kukunin ko po ang inyong mga pakinig, kukunin ko po ang inyong focus sa umagang ito para makuha po natin ang pinakarema, ang pinaka-message para po ito ay ating pong mai-apply sa ating mga buhay. Tanda na po ba kayo makinig mga kapatid? Okay, dito po sa aklat ng 2 King chapter 6, dito po natin kukunin yung istorya. Yung true to life story na naganap sa Old Testament. 1,000 years na po ang naganap at nangyari nang ito'y maganap at totoong maganap at mangyari sa ibabaw ng mundo. Dito po ang pinaka-primary character po dito sa 2 King chapter 6, beginning verse 8 to 23 ay si King Aram ng Syria at si King Joram ng Israel at si Prophet Elisha. Si King Aram, siya po ang makapangyarihang hari ng Syria during that time. At ang hari naman po ng Israel ay si King Joram. Ngayon, dumating po isang araw na binalak po, nagplano si King Aram na lusubin at gusto po niyang sakupin ang kaharian ni King Joram, ang hari ng Israel. Nagplano siya, ipinirepair niya ang kanyang mga sundalo para lusubin, para i-conquer ang hari ng Israel na walang iba kundi si King Joram. Pero sa kada plano na ginagawa ni King Aram na lulusubin nila ang mga entrada, ang mga pasukan, ang mga entry point ng bansang Israel, lagi po itong naka-counterfeit ng bansang Israel. Kumbaga po, nalalaman lagi ang galaw at plano ni King Aram patungkol sa paglusob, pag-conquer sa bansang Israel. At dahil sa lingkod ng Diyos, during that time na walang iba kundi si Prophet Elisha o Propeta Eliseo. Itong si Propeta Eliseo na lingkod ng Diyos, ang Diyos ang nagre-reveal sa kanya sa mga masamang plano ng hari ng Syria na si King Aram. Itong hari ng Syria na si King Aram ay walang tunay na pananampalataya sa Diyos ng Israel, na Diyos din natin ngayon. Itong haring ito ay isang hari na walang kinikilalang Diyos at ang kanyang mga Diyos ay mga Diyos-Diyosan. Pero ang bansang Israel sa pangunguna ni King Joram, ito ay totoong nananampalataya at nananalig at naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. The God, Almighty God in heaven, the exalted God, the powerful God, na walang iba kundi ang Almighty God in heaven na hindi nakikita pero makapangyarihan. At ito rin ang pinaglilingkuran ni Prophet Elisha. That time na siya isang lingkod ng Diyos na meron siyang magandang kaugnayan sa hari ng Israel. Siya'y inirerespeto, siya'y pinapahalagahan, siya'y pinakikinggan ni King Joram, ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Okay, puntahan po natin ang kwento na mababasa sa 1 King chapter 6, verse 8 to 23. Dito po natin himayin, pigain, katasin ang mensahe para makita po natin kung ano ang makapangyarihan at malakas na pwersa dito sa buong daigdig. Handa na ba kayo makinig mga kapatid? Okay. 2 King chapter 6, beginning verse 8 up to verse 23. Sabi dito sa Tagalog version, minsan binalak ni Haring Aram ng Syria
na digmain ang Israel. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at inilahad ang kanyang balak. Itinuro niya kung saan-saan sila sasalakay. Verse 9, ngunit ipinabatid ito ni Eliseo kay Haring Joram, sinabi niya, pabantayan ninyong mabuti ang gayot ganitong lugar pagkat sasalakay roon ang mga taga-Syria. Ay kita po natin, yung lahat ng pinaplano ni Haring Aram ng Syria, nire-reveal ng Diyos sa lingkod ng Diyos na si Prophet Eliseo. At dahil nare-reveal ni Prophet Eliseo ang mga samang plano ni King Aram, ito naman ay kanyang sinasabi sa hari ng Israel na si King Joram. Pansinin niyo po, nung masabi po ni Prophet Eliseo ang masamang plano ng hari ng Syria, sabi niya sa hari ng Israel, pabantayan ninyong mabuti ang gayot ganitong lugar pagkat sasalakay roon ang mga taga-Syria. Listen carefully, brothers and sisters. Kung kayo po kaya si King Joram, that time, kayo po ang hari ng Israel. Tapos, pupuntahan ka ng isang pangkaraniwang lingkod ng Diyos na si Prophet Eliseo. Ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay napakayaman, ikaw ay napaka-impluensya, tapos pupuntahan ka ng isang hamak na propeta lamang na nakatira sa bundok na si Prophet Eliseo. Tapos uutusan ka, pangungunahan ka sa iyong mga major decision na sasabihin sa iyo, Haring Joram, pabantayan nyo ang mga lugar na yan sapagkat yung mga lugar na yan, yung mga entry point na yan ng bansang Israel, diyan papasok, diyan lulusob ang hari ng Syria na walang iba kundi si Haring Aram. Sa tingin nyo mga kapatid, kung kayo ang hari that time, makapangyarihan, powerful, mayaman, maimpluwensya, susundin nyo kaya ang isang pangkaraniwang lingkod ng Diyos na ang damit ay balat ng hayop, ang suot ay walang kaklas-klas, walang maipagmamalaki sa kanyang physical appearance, dahil ibinigay na niya yung kanyang buhay para maglingkod sa Diyos bilang isang propeta. Sa tingin nyo kaya, pakikinggan nyo ang isang hamak na lingkod ng Diyos na ito na may sinasabi sa'yo na parang inuutusan ka? Ito po ang problema sa ating kapanahunan. Kapag ang tao ay meron ng sinasabi, kapag ang tao ay meron ng mataas sa katungkulan, sa kahit anong aspeto sa ating mundo, hindi na po siya marunong makinig sa mga tamang tao. Nakukuha niyo mga kapatid? Dito po makikita po natin nung pinag-aaralan ko po ito, nung pinagbubulay-bulay ko po ito, nung minimeditate ko po yung salita ng Diyos na ito, nakita ko po yung pagiging mapagpakumbaba ni King Joram. Nakita ko po yung pagiging obedient ni King Joram sa tamang tao. Kasi hari ka eh. Walang po pwedeng mag-dictate sa'yo. Walang po pwedeng mag-utos sa'yo. Walang po pwedeng manguna sa mga decision making na gagawin mo. Kasi alam mo eh, isang kumpas mo lang, isang sabi mo lang, nagkukumahog ang mga tauhan mo. Indifferent division. Pero itong si King Joram, nung pinag-aaralan ko po ang 2 King chapter 6, nakita ko kagad, grabe yung puso niya. Marunong siyang makinig, marunong siyang sumunod. Meron po kasing marunong makinig, pakikinggan ka lang, pero hindi marunong sumunod sa tamang payo, sa tamang instruction. Pero dito po makikita po natin kung bakit hindi na-conquer, kung bakit hindi nasakop, kung bakit hindi nagawa ng pangit, ng masama, na makapangyarihang
hari ng Syria, walang iba kundi si King Aram, ang bansang Israel, unang-una, merong isang lingkod ng Diyos na tagapamagitan sa bansang Israel at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang tumatanggap ng mga revelasyon at kapahayagan mula sa Diyos. Listen carefully, brothers and sisters. Ang revelasyon ay ibinababa ng Diyos at ang kanyang mga kapahayagan sa tunay na lingkod ng Diyos. Pag binasa niyo po ang Bible, sa pagitan ng mga hari ng mga Israelites, hindi siya basta-basta naghahayag ng kanyang mga plano at mga gagawin in the near future, maliban sa kanyang mga tunay na lingkod. At dito po makikita po natin talaga ang original design ng Diyos sa panahon ni King Joram, sa panahon ni King Aram ng Syria, at sa panahon ni Prophet Elisha o Propeta Eliseo. May planong masama ang hari ng Syria, gusto niyang sakupin, gusto niyang kupkubin, pero nireveal ng Diyos kay Prophet Elisha ang masamang plano ni King Aram ng Syria. Kaya pumunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel at kanya pong inutusan. Pansanin niyo po, mapapansin niyo po, inutusan niya ang hari ng Israel. Ano ang sabi? Pabantayan ninyong mabuti ang gayot ganitong lugar pagkat sasalakay roon ang mga taga-Syria. Inutusan po niya ang hari ng Israel. Pero makikita po natin, walang reklamo, walang doubt, walang pagmamalaki na sinabi ng hari ng Israel. Propeta Eliseo, iginagalang kita. Nirirespeto kita bilang ikaw ay propeta ng Diyos. Pero, meron akong mga konseho. Sila yung aking tunay na mga tinatanong. Sila yung mga aking tunay na kinukonsulta, yung aking board of council. Pero ikaw, na taga-bundok lang, pupuntahan mo ko sa palasyo ko at uutusan mo ko, parang hindi ata tama. Pero hindi po yun eh. Hindi po yan nangyari eh. Kung ano yung sinabi ng lingkod ng Diyos, kung ano yung instruction ng lingkod ng Diyos, sinunod ni King Joram. Sapagkat yung instruction ni Prophet Elisha, iyon ay direct na revelation sa kanya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanya inire-reveal ang kapahayagan ng Diyos patungkol sa masamang plano at balak ng hari ng Syria. Kaya dito po makikita po natin sa verse 10, at pinabantayan nga ni Haring Joram ang mga lugar na sinabi ni Eliseo, maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria, at lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinadadalhan niya ng mga kawal. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Maraming beses, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, maraming beses na laging nagbibigay ng information ang lingkod ng Diyos na doon sa lugar na yun kailangang lagyan ng malakas na pwersa, bantay, para ma-intercept ang malakas na pwersang papasok ng mga kaaway. At sa kada sasabihin ni Prophet Elisha kay King Joram, ang mga bagay na yon, sunod lang ng sunod, sunod lang ng sunod, sunod lang ng sunod ang hari ng Israel. So makikita po natin, napakaganda po nung teamwork, napakaganda po nung puso ni King Joram, na kahit siya'y hari, makapangyarihan, pero marunong siyang sumunod sa sinasabi ng
propeta at lingkod ng Diyos. At yun naman po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Ang taong marunong sumunod sa mabuting payo ay mapapanuto ang buhay. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa buhay po natin, humanap tayo ng mga tamang tao na makapagbibigay sa atin ng right counsel. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi sinasamahan ng Diyos. Bakit po? Kasi po yung mga taong iyan, kapag iyan ang lagi mong kausap, lagi mong hinihinga ng payo, madidisip ka. Mauudyakan ka. Baka ang maipayo pa sa iyo niyan, baka sulsulan ka pa niyan, napakalalo kang gumawa ng hindi maganda sa mga gagawin mong desisyon. Napakahalaga, mga kapatid, na sa buhay natin, meron tayo mga tamang tao na kapag nahihirapan tayo magdesisyon, hindi natin alam ang gagawin natin, marunong tayong makinig sa mga tamang tao na merong revelasyon na nagmumula sa Diyos. Maski po ang mga hari at presidente ng bawat bansa, nag-hire po yan ng mga advisor. Alam niyo po ba ang isa sa naging pangulo ng ating bansa na napakarami niyang advisor ay walang iba po kundi ang ating former President Gloria Macapagal-Arroyo. Si former President Gloria Macapagal-Arroyo ay isa sa pinakamatalinong presidente ng ating bansa. Pero bakit kumuha pa siya ng napakaraming advisor during that time? Kasi po, napakahalaga talaga ang mga nagpapayo sa paligid natin para mabalanse po natin ang lahat ng gagawin nating desisyon. Kasi po, once tayo po ay nagawa po natin ang ating desisyon, hindi na po natin yun mahahabol pa. At mararanasan kagad natin ang impact nun sa bawat mali nating nagawang desisyon sapagkat walang nakapagpayo sa atin. Dito po makikita po natin, napakapalad ni King Joram sapagkat meron siyang isang advisor na lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. At napakaganda ng puso ni King Joram sapagkat lahat ng sinasabi ni Prophet Elisha, sunod lang siya ng sunod. Sunod lang siya ng sunod. Hindi niya kinokontra. Hindi niya po ito pinagagalitan. Hindi siya naaasar. Hindi siya nagagalit. Na parang sinasabi niya, ikaw, Eliseo, ay sa bundok ka lang nakatira. Hindi ka naman nag-aral. Ako, pangungunahan mo ko. Matalino ko. Baka pangyarihan ako. Pangungunahan mo ko sa mga gagawin ko. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun si King Joram. Hindi po siya mapagmalaki. Hindi po siya mayabang. Siya po ay may pusong mapagpakumbaba. Siya po ay may pusong masunurin. Kaya po, during that time, sa kanyang paghahari bilang King of Israel, protektado ang kanyang kaharian. Marami pong hari sa Bible na mayayabang. Hindi po nakinig sa Diyos. Basahin niyo ang Bible. Sila po ay pinarusahan ng Diyos. Sila po ay mga napahamak. Sila po ay mga namatay. Kasi po, mapagmalaki sila. Mga mayayabang sila. Meron niya po mga hari, kaputulad po ni Haring Akab. Pinapapatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Pinakukulong niya ang mga propeta. Galit siya sa mga lingkod ng Diyos sapagkat wala na daw po sinasabi ito na maganda para sa kanya. Kaya po si King Ahab ay pinarusahan ng Diyos, pati ang kanyang asawa na si Jezebel. Kaya kapag ikaw ay isang hari, isang tao na hindi marunong sumunod sa Diyos, at the end of the day, yung punishment mararanasan ng isang tao mula sa Diyos. Pero kapag tayo po ay isang manampalataya, isang naglilingkod sa Diyos, at kahit tayo po ay pinagpala ng Diyos, gumanda yung buhay natin, ibiniles tayo ng Diyos, at sa kabila ng mga pagpapala, sa kabila ng mga pedestala, tayo ay pinayaman, pinaunlad, pero nananatili pong marunong tayong sumunod. Ito po ang gustong-gusto ng Diyos. Kaya balikan po natin yung kwento, makikita po natin na napakaraming beses
na inutusan, pinayuhan, tinuruan ng lingkod ng Diyos, si King Joram, pero sunod lang siya ng sunod. Sunod lang siya ng sunod. Kaya hindi po maka-first move ang napakalakas na pwersa ni King Aram ng Syria. Hindi maka-first move kasi po lagi po talagang nakadepensa ng napakalakas ang mga sundalo ni King Joram. Sapagkat merong intelligence agent ang hari ng Israel na walang iba kundi si Prophet Eliseo. Ano po ang sabi sa verse 10? Dahil dito, verse 11 po, I'm sorry. Labis na nagulo ang isip ng hari ng Syria. Naguguluhan po siya kasi lahat ng plano niya, lahat ng balak niya, nauunahan siya, kagad may nakabantay. Naguguluhan ang hari ng Syria. Kaya sabi niya, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Nagkaroon ng general meeting. Pinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tauhan, mga general, mga pinagkakatiwalaan, mga magigiting na mga sundalo. Sapagkat nagtataka na siya. Napakarami niyang plano, napakarami niyang ginawa, pero hindi sila makapag-penetrate para malusog, para masakop ang kaharian ng Israel sa pamamagitan po pangunguna ni King Joram. Kaya ang sabi niya, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Sapagkat lahat ng galaw ko, lahat ng plano ko, nai-intercept, nauunahan ako. Sino sa inyo? Sabi ng hari ng Syria na si King Aram. Sa verse 13, sa verse 12, isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari. Si Eliseo pong propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kung ano ang inyong binabalak. Meron ding magaling na intelligent si King Aram. Nakakuha po ng matinding report itong intelligent na ito na kaya pala nai-intercept lahat ang plano nila. Merong isang nagsasabi sa hari ng Israel na walang iba kundi si Prophet Eliseo. Na pinpoint. Kaya ganyan po kahuhusay ang lahat ng mga hari. Sila po'y umuubos ng $1 million para po mag-invest sa mga intelligence. Alam niyo po ba kung anong bansa ang pinakamahusay na meron silang mga intelligent? Ang Amerika, ang European countries, at isa na po ang Israel. Ang Israel po ay isa sa pinakamagagaling na meron po silang mga intelligence na mga tauhan. Grabe po ang intelligence po ng Israel. Kaya nag-i-invest sila ng malaking halaga, $1 billion, para talaga makakuha ng mga sensitive na mga kaalaman patungkol sa mga kalabang bansa. Kaya dito po, na pinpoint ng intelligence po ng Syria na talagang si Eliseo po ang nagiging sanhi, kaya sila nai-intercept sa mga plano. Kaya sabi sa verse 13, sinabi niya, kung gayon, hanapin niyo siya at bihagin. May nagsabi sa kanya, si Eliseo ay nasa Dotan. Verse 14, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila noon at kinubkob nila ang lungsod. Verse 15, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Maestro, paano tayo ngayon? Galing po ng intelligence po ng kaharian ng Syria. Nalaman nila kung sino ang punot dulo at nalaman nila kung saan tumutuloy
naninirahan ang lingkod ng Diyos sa Dotan. Kaya nagpadala ng maraming puwersa, mga tauhan, ang hari ng Syria upang puntahan, kubkubin, hulihin, patayin ang sanhi. Kung bakit hindi sila makapag-penetrate sa plano po nila na paglusob at pagkubkob sa bansang Israel. At eto na po, yung Dotan, ito'y maaaring isang lugar, isang barangay during that time na kung saan nandoon ang lingkod ng Diyos kasama ang kanyang tauhan. At yun po ay napaliguran. Paikot. Kaya wala pong lalabasan. Walang lalabasan. Kahit saan po tumakas, kahit saan po lumusot, ang lingkod ng Diyos sa si Prophet Eliseo, wala po siyang matatakasan sapagkat paikot, nakubkob yung paligid na yun. Pero tingnan niyo po, kapag ikaw ay tunay na sinasamahan ng Diyos, kapag ikaw ay tunay na pinangungunahan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahit nag-iisa ka lang, ang Diyos ang bahala sa iyo. Tingnan niyo po, tuloy po natin. Sabi po nung kanyang tauhan, Maestro, napapaligiran tayo ng napakaraming sundalo. Mga nakakabayo, mga nakakaruwahe. Nakita po ito ng tauhan ni Prophet Eliseo. Papaano po tayo ngayon? Alam niyo po ba yung salitang papaano tayo ngayon? Yun po ay manifestation na kawalan ng pag-asa. Papaano tayo ngayon? Sabihin niyo po sa inyong katabi, kalabitin niyo po, kapatid. Kalabitin niyo po, kapatid. Huwag kang magsasabi ng papaano tayo ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kawalan po yan ng pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi nung katulong ni Prophet Eliseo, nakita niya, nakubkob sila. Maestro, papaano po tayo ngayon? Tingnan niyo po ang sabi po ng lingkod ng Diyos. Sa verse 16, sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Sabi niyo po sa katabi niyo, sabi niyo po, kapatid, huwag kang matakot. Yan ang salita po ng isang taong totoong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Huwag kang matatakot. Sabi po ni Prophet Eliseo, sa kanyang tauhan na nawawala na po ng pag-asa. Ano ang sabi ni Prophet Eliseo? Huwag kang matakot pagkat marami tayo kaysa kanila. Ilan po ba silang dalawa? Dalawa nga lang sila . Tapos sabihin po ni Prophet Eliseo, huwag kang matakot. Kahit napakarami nila, nakukubkub tayo, don't fear. Mas marami tayo sa kanila. Paano po nangyari yun? Paano po nangyari yun na mas marami sila doon sa libo-libong mga sundalo na nakapaligid sa kanila, na inaabangan na lang silang lumabas ng bahay, at paglabas nila, sila po'y susunggaban na, sila po'y huhulihin na, sila po'y papatayin na. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano po sunod na ginawa po ni Prophet Eliseo matapos na sabihin sa kanyang tauhan na huwag kang matakot sapagkat mas marami tayo sa kanila. Ito po yung kauna-unahang most powerful force in the world. Ano ginawa po ni Prophet Eliseo? Sa verse 17, at siya'y nanalangin. Tandaan niyo po yan. Ang kauna-unahang pinakamalakas, makapangyarihang puwersa sa ibabaw ng daigdig, hindi po yung mga missiles, hindi po yung mga nuclear bomb, hindi po yung ating mga pinagmamalaki na sandata, hindi po yung ating mga pinagyayabang na kung ano man ang meron tayo para ito'y gamitin natin sa ating mga kaaway. Kundi, ano po ang una? Panalangin. Yan po ang unang ginawa ni Prophet Eliseo. Manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po ang sabi? At siya'y nanalangin. Yahweh, ibukas mo ang kanyang paningin
Ang ipinagpipray po ng lingkod ng Diyos sa si Prophet Elisha ay yung kaniyang tauhan. Na ibukas daw po yung paningin ng kaniyang tauhan. Ang tanongin ko po kayo, bulag po ba yung tauhan niya? Sagot po kayo, bulag po ba yung tauhan niya? Hindi po bulag. Pero bakit niya ipinagpipray na ito'y buksan ang kaniyang paningin? Parang nakakalito po hindi naman po bulag. Actually, siya nga po ang unang nakakita na sila po ay nakukupkup na papaligiran. Hindi po bulag. Pero ang prayer po ni Prophet Elisha, buksan ang kaniyang paningin. Listen carefully. Merong tinatawag na spiritual eyes. Kaya ang mga napakalalalim na mga mananampalataya, ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa sinasamahan ng Diyos, meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Kasi po, yun po yung tinatawag na spiritual eyes or tinatawag na sanlibutan third eyes. Yun po yung nakita po ni Prophet Elisha na hindi nakikita po ng kanyang tauhan. Bagamat hindi po ito bulag na literal, pero hindi po bukas ang kanyang mata na espiritual. Kasi po si Prophet Elisha, dahil siya nga po talaga ay kinakasihan ng Diyos, sinasamahan ng Diyos, puspos ng Espiritu ng Diyos, meron siyang nakikita na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ano po yun? Tuloy po natin. At siya'y nanalangin, Yahweh, ibukas mo ang kanyang paningin. Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanila. Nung manalangin po ang lingkod ng Diyos, nabuksan ang spiritual eyes ng kanyang tauhan, nakita po ng kanyang tauhan sapagkat tinugon ng Diyos ang prayer ni Prophet Elisha. Nabuksan yung spiritual eyes ng kanyang tauhan at nakita niya doon sa mga ibabaw ng mga bundok na nakapaligid sa Dotan, nandoon nakapaikot ang mga karwahe, kabayong apoy na ipinadala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin bilang tayo mga anak ng Diyos. Ang Diyos po'y po pwede magsugo ng napakalalaking mga anghel upang mag-protect at mag-ingat at siya po ang magtanggol sa atin. Amen? Gagamitin niyo po yung mga kapatid. Ako po lagi ko pong ginagamit ng pinapractice. Lord, send your mighty angels from heaven to help me, to guide me, to protect me. Every time na ako po ay magbibiyahe, magta-travel, lalabas, magmamaneho, hinihiling ko po sa Diyos ang pag-iingat ng mga anghel na susuguin niya at magpo-protect sa akin sa aking pong pagbiyahe. Biblical po yun mga kapatid. Merong mga anghel, napakalalaki po ng mga anghel na siya po ang mag-iingat at magpo-protect sa atin sa lahat ng gawa ni Satanas at ng Diablo. At ito po, hindi pa po nagpe-pray ang lingkod ng Diyos. Nagpadala na po ang Diyos ng mga kabayo, mga karwaheng apoy doon sa kapaligiran na mas marami sa mga tauhan ni King Aram ng Syria. Kaya pakita po natin dito sa verse 18, nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo. Ito po yung second part ng kanyang prayer. Nung sinalakay na po sila, nung nilusog na po sila ng mga sundalo ni King Aram, ano po ginawa ni Eliseo? Hindi po siya tumakbo, hindi po niya ipinagyabang yung mga karwaheng apoy, hindi siya nagtawa, hindi niya kinutya yung mga sundalo, bagkus ang muli niyang ginawa, panalangin, prayer.
Kaya makikita po natin talaga, ito ang pinaka malakas na puwersa in any kinds of situation in our life. Prayer, prayer, prayer. Panalangin lang po mga kapatid. Sa tamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nakikita pero lubos na makapangyarihan. Ano po ang sabi? Yahweh, sinasamo kong bulagin mo sila. At nabulag nga ang mga taga-Syria. Una, ang kanyang prayer, tanggalin ang kabulagan, espiritual ng kanyang tauhan. Sa second time na siya nanalangin, nung nilulusob na siya ng mga sundalo, ng mga taga-Syrian army, ang panalangin niya, bulagin mo silang literal. Para hindi makakita. Yun po ang prayer ng lingkod ng Diyos. Ano po naganap? Sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin, ituturo ko sa inyo at dinala niya sila sa Samaria. Alam niyo po ba yung Samaria? Ito po ay isang lungsod sa bansang Israel. At nandoon po ang kaharian ni King Joram. Doon niya po pinangunahan at dinala ang mga sundalo ng hari ng Syria. Doon sa kaharian ni Haring Joram. Sapagkat sila nga po'y bulag, wala nakikita, siya po'y iginaguide lang po niya sa pamamagitan po ng salita. Ito po mga sundalo, mga kapayuhan, mga karwahe ng makapangyarihang hari ng Syria na si King Aram. Hanggang sa kanya pong nadalat na pangunahan ang mga sundalong ito na gustong pumatay sa kanya doon sa Samaria. Ano po ang nangyari? Pagdating doon, nanalangin uli si Eliseo. Yahweh, panauliin mo na ang kanilang paningin. Pinanauli nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makitang sila'y nasa Samaria. Muli po sila nakakitang literal yung lahat ng sundalo ng Syrian army. At nung makita nila, nandun sila sa lungsod ng Samaria. Ano po ang sabi sa verse 21? Nang makita sila ni Haring Joram, itinanong kay Eliseo, papatayin ko ba sila? Pansinin niyo po, makikita po natin si King Joram ng hari ng Israel, nasa harapan niya ang libo-libo na mga tauhan ni King Aram. Nasa harapan niya. Pero pansinin niyo po, hindi siya gumagawa, nagdi-decide, pumahakbang sa sariling gusto lang niya. Kinonsulta niya ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Sabi niya kay Prophet Elisha, papatayin ko po ba ang mga sundalong ito? Pwede naman niya kagad iutos sa kanyang mga tauhan, ubusin yan, patayin lahat yan, sapagkat niloob ng ating Diyos na sila ay mahulog sa ating mga kamay. Pero hindi muna niya yung ginawa. Bagkus, gusto niya munang marinig kung ano ang pasya ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Kaya ang sabi niya, papatayin ko po ba ito? Prophet Eliseo. Ang sabi po sa verse 22, sumagot po si Prophet Eliseo, sumagot siya, huwag mahal na hari. Maaari mong patayin ang lahat ng mabihag mo sa digmaan, ngunit huwag ang mga ito. Sabi po ng lingkod ng Diyos. Lahat ng mga nabihag mo sa paikipagdigma mo, pwede mong patayin. Pero ito, huwag mo silang sasalingin. Ipinilit ba ni Haring Joram yung gusto niya? Hindi po eh. Kaya makikita po natin talaga yung puso ni King Joram. Marunong siyang makinig, marunong siyang sumunod sa tamang tao, sa lingkod ng Diyos. Kahit hari siya, hindi niya ipinilit yung kanyang authority at yung kanyang karapatan bilang hari. Nirespeto niya, iginalang niya, sinunod niya ang sinabi na lingkod ng Diyos, na isang hamak na lingkod ng Diyos, na sa bundok lang naninirahan. Ang damit lang ay balat ng hayop. Walang pwedeng ipagmalaki. Pero marunong sa sumunod
sa lingkod ng Diyos. Ano po ang sabi sa verse 23? Sa verse 22? Maaari mong patayin ang lahat ng nabihag mo sa digmaan, ngunit huwag ang mga ito. Sa halip, sabi po ni Eliseo, pakanin mo sila at pabalikin sa kanilang hari. Mabigat po yung utos po ng lingkod ng Diyos. Hindi po yun normal sa mga magigiti na mandirigma. Sa panahon po ng mga hari, ngipin sa ngipin, bakal sa bakal, mata sa mata. Pagkaaway mo, kaaway mo. Pag kinalaban ka, kakalabanin mo. Pag pinatayan ka ng tauhan, kailangan buhay din ang kapalit. Pero dito, iba po ang inuutos ng lingkod ng Diyos. Huwag mo silang sasalingin, huwag silang papatayin. Sa halip, magpaluto ka, magpahanda ka ng pagkain. Pakanin mo sila. At pagkatapos mo silang pakanin, pabalikin mo sila sa kanilang hari. Maaaring dito sa pagkakataong ito, pwedeng magtawa, pwedeng maasar, pwedeng parang naano mo yung ego ng hari. Pero alam niyo po ginawa ni Haring Joram? Kung ano yung pinapagawa sa kanya, kung ano yung sinabi sa kanya ni Prophet Eliseo, mahirap man sa kanyang sarili, pero tinanggap niya, sinunod niya. Nagpaluto siya ng mga pagkain, pinakain nila ang mga kaaway na gustong kumugkob sa kanila, gusto silang patayin, gusto silang sakupin, pero may utos ang lingkod ng Diyos at yung lingkod ng Diyos na ito ay hindi nagsasalita na walang go signal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaring ito ang ipinapagawa sa kanya ng lingkod ng Diyos, kaya ito naman ang ipinapagawa niya sa hari ng Israel. Ano nangyari? Verse 23, nagpahanda ng pagkain si Haring Joram at pinakain ang mga taga-Syria bago pinauwi sa kanilang Panginoon. Mabibigat po yung mga tasks, yung mga instruction, yung mga pinagawa ni Eliseo sa hari ng Israel. Pero kahit mabibigat, parang lumalabas na under ni Prophet Eliseo ang makapangyarihang hari ng Israel, pero hindi yon ang tinatanaw ni King Joram, kundi kung ano ang nais at kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Eliseo. Handa niyang sundin. Kaya makikita po natin mga kapatid na napakalinaw dahil marunong sumunod sa tamang instruction, sa tamang tao, sa lingkod ng Diyos, si King Joram. Tingnan niyo po naging benepisyo. Kaaway nila, gusto silang kubkubin, gusto silang patayin, gustong agawin yung kanyang kaharian. Pero dahil merong namamagitan, may nagpapayo, may nagtuturo, may nag-uutos na lingkod ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin, hindi niya inuuna kung ano yung gusto niya, kundi kung ano yung sinasabi at instruction ng lingkod ng Diyos, kahit mabigat, kahit mahirap, ginagawa niya. Kaya ang sabi dito, bago pinauwi sa kanilang Panginoon, mula noon, hindi na sila sinalakay ng mga ito. Mga kapatid, nakita niyo po, maaari yung mga sundalong Syria na ito, nung sila ay bumalik sa hari ng Syria na walang iba kay King Aram, sila po ay naglatag ng balita. Sinabi nila sa kanilang hari, mahal na Haring Aram, kubkub na po namin ang lingkod ng Diyos sa si Prophet Eliseo. Siya po ay amin na po talagang handang patayin. Pero kami po ay sa isang dahilan na hindi po namin maintindihan, nawalan po kami ng paningin lahat. At kami po ay kanyang iginaid sa isang lugar. At muli pong bumalik yung aming paningin. At pagdilat po namin, pagbalik po ng aming mga paningin, nandun po kami sa lungsod ng Samaria, sa kaharian ng Haring Joram ng Israel.
At tinatanong po ng hari ng Israel na si King Joram kung kami papatay na. Pero maliwanag po namin napakinggan na pinigil po siya ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Hindi po kami ipinapatay. Pagkos nagpaluto po ng pagkain, inutusan po niyang magluto ng pagkain, pinakain po kami ng masarap na pagkain ng hari ng Israel. Sa kabila po, Haring Aram, na masama po ang plano natin. Sa kabila po na gusto po natin silang patayin, kubkubin, sakupin ang bansa nila. Pero ito po ang iginanti po sa amin, Haring Aram. Hindi po talim, hindi po pagpatay, kundi po kami kanilang pinagsilbihan, pinakain, pinagluto ng masarap na pagkain. At pagkatapos po nun, kami po'y malayang pinauwi at pinabalik dito sa Syria. At yun po ang naging dahilan sa napakatigas at masamang puso ng hari ng Syria na si King Aram. Lumambot ang puso niya. Natapos po ang masamang plano at hindi na po niya pinag-isipang pangdigmain, sakupin ang bansang Israel. Our topic today is about the most powerful force in the world or in the universe. Patingin niyo po, ano po yung pangalawang malakas na puwersa na po pwedeng dumaig sa masamang plano ng mga kaaway natin sa ibabaw ng mundo. Yung paggawa ng mabuti, pangunawa, pagpapadama ng pagmamahal, pagpapatawad. Ito po'y napakalakas na puwersa na bubulusok sa puso't damdamit isip ng bawat isa kahit napakatigas, kahit napakasama. Sa kabila ng mga pangit ang ginagawa nila sa atin. Pero kapag pangunawa, pagmamahal, mabuting gawa ang ipinadama natin, para silang binubuhusan ng tubig na malamig mula ulo hanggang talampakan. At dito marirealize nila na kahit napakapangit ng ginagawa nila, napakapangit na mga plano nila sa atin, pero ang ating ibinabalik ay hindi galit, hindi puot, hindi revenge, kundi pag-abot, pag-unawa, pagpapatawad, at mabuting gawa na simbolo ng pag-ibig at pagmamahal. Dito matatapos ang labanan at kaguluhan at digmaan. This is the most powerful force in the world. Church, I believe sa umagang ito, meron tayong nakuhang matinding message sa kwento na ito sa buhay ni King Joram, ni King Aram, at ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Napakagandang kwento. Minsan pag binabasa natin, hindi natin makita yung rema. Pero kapag ito po ay napagbulay-bulay natin, makikita po natin ang essence, ang sustansya ng mensahe. Kahit napakapangit ng plano, napakapangit ng gustong gawin ng mga Syrian soldiers, Syrian king, sa lingkod ng Diyos. Pero ang lingkod ng Diyos na ito, na natili, na inunawa niya, pinatawad niya, inintindi niya, ginawa niya ng mabuti bilang pagpapadama ng pagmamahal. Madaling magsabi na mahal natin ang isang tao, pero dapat hindi lang sa salita. Ang tunay na manifestation ng malalim na kahulugan ng pag-ibig, dapat noon may ginagawa tayo. Sinabi ng Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo. John chapter 3 verse 16. Pero hindi na natiling salita yun. Anong ginawa ng Diyos para patunayan niyang mahal niya tayo? Yung kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, only begotten son. Isinugo niya sa lupa para mamatay lang sa krus sa isang kamatayang walang kaparis at kahiyahiyang sitwasyon.
Tiniis niya na mamatay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat, para patunayan niyang mahal na tayo. Tayong lahat, mga kapatid, napakaraming tao sa buong mundo, pag tinanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Opo, mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, sa papaanong paraan natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang Diyos? Ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha, gusto siyang patayin, gusto siyang dakpin, gusto siyang hulihin, maaaring gusto siyang pugutan ng ulo. Alam na alam niya yun. Pero ni single word, wala siyang ibinalik na pangit na salita, wala siyang isinumbat, wala siyang sinabi sa mga sundalo ng Syrian army. Ang ginawa lang niya, nanalangin siya. Yahweh, tanggalin mo ang mga paningin ng mga taong ito. At tinugon ng Diyos. At nung wala ng paningin yung mga sundalo na libo-libo, kanyang pinangunahan. Sumunod kayo sa akin, diretso lang kayo, kanan lang kayo, kaliwa lang kayo, diretso lang. Hanggang sa madala niya sa Samaria. At nung nandoon na, muli siyang nanalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli mong ibalik ang kanilang paningin. At nagulat yung mga Syrian army. Nando na sila, kubkub na sila ng mga tauhan ng hari ng Israel na si King Joram. Kaya nga sinasabi ni King Joram, lingkod ng Diyos, papatayin ko ba sila? Sabi ng lingkod ng Diyos, huwag mo silang patayin. Yung mga nakubkub mo sa pakikipagdigma, patayin mo sila. Pero ito, huwag mo silang papatayin. Magpaluto ka ng masarap na pagkain. Pakainin mo lahat sila. Pagkatapos makakait mabusog, palayain mo sila na makabalik na sila doon sa kanilang hari sa bansang Syria. Tingnan niyo po yung puso ng lingkod ng Diyos. Na-impluwensyahan niya ang hari ng Israel. At dahil doon sa ginawa ni Prophet Elisha, natigil ang labanan, ang digmaan, ang patayan. Because this is the most powerful force in the world about love. Church, matitigil ang pag-aaway, kaguluhan sa bawat departamento, sa bawat komunidad, sa bawat pamilya, sa church, or different sector kapag tayo po ang nagamit ng Diyos about understanding, about forgiveness, about good work. Pagkatapos nun, yun po ang ibig sabihin ng love. Kaya mo na patawad, kaya mo na unawaan, kaya mo na gawa ng maganda at mabuti ang isang tao kahit pangit ang ginagawa sa iyo kasi mahal mo. At kapag naibig na natin ang ating kapwa, na ating nakikita na kahit pangit ang ginagawa sa atin, mas maiibig natin ang Diyos na hindi nakikita pero laging mabuti ang ginagawa sa atin. Amen? Di natin po pwedeng masabing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita. Pero sabi nga ng Diyos, paano mong sasabihing iniibig mo ako, pero yung iyong kapatid, yung iyong kapwa, hindi mo maibig-ibig na nakikita, pero ako, Diyos na yung hindi nakikita, ay sasabihin mong mahal mo ako. Kaya mga kapatid, sa oras na ito yung mensahe ngayong umaga na tinanggap natin. I hope na ito ay tumimo sa puso at isip natin. Especially sa church na ito, mga kapatid, tayo magamit ng Diyos. Hindi para mag-divide, hindi para mag-create ng kaguluhan,
Hindi para mag-create ng mga kwento, para ang bawat magkakapatid ay magkaroon ng samaan ng loob, magkaroon ng mga bigat ng kalooban, magkaroon ng mga hinanakit at galit, at isang araw tayo po'y magkagulo at mag-away-away. Hindi po dapat ganon. Dapat maging parang tayong si Prophet Elisha. Tayo yung daluyan ng pagkakasundo, ng pagkakaunawaan, ng pagmamahalan, na kahit walang ginagawang maganda sa atin, yung ating kapatid, ang ibabalik natin ay pangunawa, pagpapatawad, at mabubuting gawa. At yun ang pinakamalakas na pwersa para talunin natin lahat ng gawa ng kaaway. Praise God! Even sa pamilya, kapatid. Minsan ang pamilya kaya nagkakagulo, hindi nagkakasundo-sundo, kasi ngipin sa ngipin, bakal sa bakal, bala sa bala. Sinigawan ka, sisigawan mo rin. Nagalit sa iyo, magagalit ka din. Kung ano yung ginawa sa atin, ibabalik natin, mas matindi pa. Pero si Eliseo, ginawan siya ng matinding, masamang plano. Pero ang ibinalik niya, pangunawa, pagpapatawad, pagpapadama ng kanyang pagmamahal. Kaya po nagkaroon ng katahimikan, nagkaroon ng kapayapaan sa mahabang panahon during that time, sa panahon ni King Aram ng Syria at sa panahon ni King Joram ng Israel, sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha. Praise God. Last verse, conclusion, punta na po ako dito. Ito na po magtatapos. Romans chapter 12, verse 17 to 21. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 20, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Tignan niyo po, utos po talaga ng Diyos eh. Paano papakainin yung kaaway mo? Ang hirap po nun. Pero ginawa yan ni Prophet Elisha. Nauuhaw, painumin mo. Kaya lang, tubig lang mga kapatid, baka Red Horse painumin. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ito po ang mensahe. Tama-tama po yung ating conclusion from the book of Romans chapter 12 verse 17 to 21. Yan po mismo ang ginawa ni Prophet Elisha. Mahirap gawin. Pero kapag nagawa natin, ito ay magdudulot ng kapayapaan, kapanatagan, katahimikan sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa ating church. Kapag ito po lagi ay nagagawa natin.